magandang gabi po sa inyo lahat. At nandito na naman po tayo ngayon at meron na naman po tayong bibigyan ng reaksyon. Nako, tatlo po yung ating bibigyan ng reaksyon mga pre, no? Tatlo, okay? Unang-una, magbibigay po tayo ng reaksyon dito sa video po ni Daddy Frankie. Pangalawa, dito sa video ni Ka-Business yun nga, napag-usapan nila dito si Daddy Frankie kasama si Bal Santos Matubang. No, so ito po yung isa sa ating bibigyan ng reaction ngayon. Itong video na to mga pre, no. Siyempre, bigyan po natin ng reaction itong si Norman Gusgusin. Okay? Oh, yan. Oh, naku, Norman Gusgusin, buhay ka pa ba? Ha? Tanong ko lang sa'yo, buhay pa ba tong hinayupak na to? Ha? Magparamdam ka naman. Sana'y magparamdam ka. Akalain mo, dalawang account ko sa YouTube, pinang-comment ko sa'yo, hinide mo lahat. Hayop ka. Pero ang tanong dito, buhay pa ba ito si Norman Gusgusin? Mamaya may video pa ako ipapakita sa inyo mga pre kung saan gulat na gulat siya. Kasi yung hitman, nasa likod niya. Nako. Hitman nga ba ito? Norman Gusgusin. Napaganon siya bigla, no? Gulat na gulat ang kufil. Trilyonaryo mabaho. Trilyonaryong mukhang burat yung muka. Diba? So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, pambababoy dito kay Norman Gusgusin. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok po tayo dyan, ha. Kompleto po yan, may Facebook page. Ayan. Lahat po lang yan ay legit po. Kaya follow nyo na po yan. Ayan, kalimbangin nyo na po. Kalimbangin nyo na po yung bell button natin dyan mga pre, ha, para always po kayong maging updated or ma-notify po, no, sa ating mga galawan dito, no? Sa ating galawan dito sa mundo ng social media or dito sa YouTube. Ayan, so magandang gabi po sa iyo lahat. Handa na po ba kayo? Ako'y handa na po. Ayan. Kape-kape po tayo. Kape. Coffee is life talaga. No, bukod sa shock tong. So ayan mga pre, binabati ko rin po ng advance itong si Daddy Frankie dahil malapit na po yung kanyang kaarawan. Advance happy birthday po dito kay Daddy Frankie. Ayan. Sana marami pa kayong matulungan ng mga mahihirap. Ayan. Sana ibigay sa inyo, sa iyo, sa team ninyo yung magandang pangangatawan, kalusugan kasi alam kong busy kayo, no? Nag-iikot para lang tumulong sa kapwa. Ayan. So, ito na mga pret, bigyan na po natin ito ng reaksyon. Sino ba? Ito, dito muna tayo kay Daddy Frankie. Okay? Dito po muna tayo kay Daddy Frankie mga pre, no? Bigyan po muna natin ito ng reaksyon at panoorin po natin. Kasi ang title po dito, Kuya JJ, nagsalita na tungkol sa totoong ugali ni Ansing. Ano nga ba totoong ugali ni Ansing? So, tingnan natin mga pre. Pakinggan natin to. Gusto ko siyang makausap, maliwanagan. Kasi yung last na punta namin doon sa kanila is medyo hindi sila nagkakaintindihan. Kumusta, Oliver? Update? Masaya po siya, no? Pansin ko dito. Masaya siya na pag nakikita niya si JJ. Masaya po itong si Oliver mga pre. Diba? Pero pag si Ansing yung nandyan, bakit kaya nakasimangot? Sabagay, kasi nung nasa kulungan pa po, nakakulong pa po itong si Oliver, sinabi niya mismo doon sa video, JJ!
So, ang kilala niya si JJ kasi bakit niya kilala? Sa akin lang, ito base lang sa aking obserbasyon sa aking pag-analyze. Analyze. Oh. Baka naman kasi si JJ lang palagi yung nagbibigay ng pagkain doon. Tapos si Ansing hindi. So, marirecognize ni Oliver si JJ. Kasi yun yung palaging nakikita. So, ano kaya to? Kuya JJ, nagsalita na tungkol sa totoong ugali ni Ate Ansing. So, tuloy natin. Bakit siya lang ang kilala mong kapatid? Si Ansing hindi mo sinasabing kapatid. Hindi mo kapatid yon? Sa tingin mo, pag nakadikit, magkakaaberya. Ay, malaki dati parang yan. Malaking aberya. Malaking aberya. Pagka nag-away. Oh. Yan ang mga nag-aabot-abot lang ng pagkain. Si Ansing hindi nag-aabot. Yun klaro yun. May tanong po si Daddy Frankie dito pakinggan nyo. Yan ang mga nag-aabot-abot lang ng pagkain. Si Ansing hindi nag-aabot. Hindi naman yung nilagaan mo. So hindi daw po inalagaan ni Ansing. Ibig sabihin, ang tanong ni Daddy Frankie, nag-abot-abot ba ng pagkain? Ang sagot po ni JJ, hindi naman. Diba? Hindi naman. So, bakit kaya? Ano ba? Nandidiri? Or ano ba? Natangin na kapatid Di mo pwedeng pandarian yan. Diba? Di mo pwedeng pandarian yung kapatid yan. Oo, dapat inaabutan mo pa rin ng pagkain. Pero sa tingin ko nagsasabi naman ng totoo sa tingin ko lang naman nagsasabi ng totoo si JJ kasi nung nakakulong pa nga po itong si Oliver, ang nakikilala niya si JJ, hindi po si Ansing. So tuloy natin. So, yun, mga kababayan. Direct po tayo dito sa sa kanilang usapan yung nandito na si Oliver. Ayan. Wait na, may ads lang. Kumusta, Oliver? Kapatid? Napit ka sa akin na di mo na ako namimiss. Mamamiss kita. Oo. Kinis ka pa ni Kuya. Napangiti siya nung kinis niya Ba't? Namiss mo ba si Kuya JJ? Oo. Ano sasabihin mo kay Kuya JJ? Maraming salamat. Maraming salamat. Matagal mo na hindi natin nakita. Nandito ka, mamarami kang pasuro. Ginagawa dito. Ha? Oo. Marami Puro kain. Kain lang, dapat magtrabaho. Hindi pa pwede magtrabaho. Naglalakad-lakad kami. Ay, nag-jogging-jogging. Kumusta kayo? Kuya. Ito, pinasilam kita para makita naman kita ng nalagayan mo. Lalo pang... So, ang tawag niya kay JJ, Kuya. Si Ansing, ano? Ano kaya? Gumagawa pa. Mabuti naman na ganyan na ng katawan mo, gumagawa pa. Ito makumpara ko lang naman sa ibang mga mapagpanggap na charity vlogger, Ito po yung totoong charity vlogger. Kasi yung iba dyan, makakita ng pulubi, may hirap, lalapitan, ibibidyo. Tapos bibigyan-bigyan ng mga pagkain, kung ano-ano pa. Hindi naman masamang tumulong or magbigay ng pagkain. Ang problema kasi, wala talaga sa puso nila yung pagtulong. Binibidyo lang nila yon, ginagamit nila kasi kumikita sila doon. So sila yung natulungan ng pulubi. Diba? Pag nag-viral, babalik-balikan. Marami ka ng kinitang pera, hindi mo pa rin inahon sa kahirapan yung pulubi na yun. Or di mo lang kinuha di mo lang pinagamot. Diba? Yun yung kaibahan ni Daddy Frankie sa ibang mga mapagpanggap na charity vloggers. Panggap Diba? Mapagpanggap sila Pero ito yung totoong pagtulong. Kasi tingnan niyo po si Oliver noon. Sa ngayon. Kumpara nyo. Diba? Matino na po. Kaya palakpakan po natin ang Team Daddy Frankie. Ano ginagawa mo? Ha? Umaba na naman yung hair niya. Gwapo ka na ngayon Sino ba sa inyo dalawa? Siya. Hindi pa pwede ikaw? Siya daw. Siya daw. Dalawa tayo. Ayun si Oliver, humble humble. Parang... Sino ba panganay sa inyo dalawa? Mas matanda siya. Mas matanda siya. Tingnan mo nga, yung tsura niya. Oo. Mas matanda siya. Mas matanda siya. Akin. Kuya mo talaga yan.
Bakit siya lang ang kilala mong kapatid? Si Ansing hindi mo sinasabing kapatid. Nandun sa Bilangan. Oh? Sa Bilangan. Oh, hindi mo kapatid yon? Ang kapatid ko na nabubuhay. Oh. Maraming salamat. O, pinapasyalan ka dito para pakumustahin. Alam mo Kuya JJ, kaya isa rin na pinapunta kita, yun nga. Nagulat kasi ako yung doon sa sagutan ninyo ni Nanay Ansing. Doon sa nung last na punta ko doon. O, Dati Frankie. Anong masasabi mo sa sinasabi ni Nanay Ansing na parating ganun? Ay, hindi pwede Dati Frankie. Basta, baka gumaling na si Oliver, yun lang, doon lang tayo pagka magaling na siya, Pag magaling na siya, doon na tayo magpaplano kung anong gagawin. Ayos na. Oo. Huwag ka naman kay Daddy Frankie. mabait yan dito. So, ayan sa hindi po hindi po nakakita ng video na yun, yung tinitukoy po doon na yun nga na nagpunta po dito si Daddy Frankie. Okay? Nagtanong po ngayon si Ansing kung kailan daw masisimulan yung bahay. Tapos, ang gusto ni Ansing, yung bahay, idikit sa bahay niya. So, sabi ni JJ, hindi pwedeng idikit yung bahay ni Oliver sa bahay mo. Kasi noon nga, pinapabayaan mo. Diba? Baka pag nakadikit, baka mamaya, angkinin lang. Ay, yun naman sa akin yun ang nasa akin. Baka mamaya, angkinin na. Diba? Ngayon, gustong-gusto kasi may pera. Paano pag wala ng pera si Oliver? Bibigyan mo ba ng pagkain? Mapapakain mo ba? Diba? Hindi, diba? Pero ako'y naniniwala naman na bago bumalik si Oliver, kung saan siya nakatira, sisiguraduhin po yan ni Daddy Frankie na magaling na. Kasi bakit? Pag magaling na yan, siyempre magkakaroon ng sariling bahay yan. Tapos, pag magaling na yan, marunong na siya magluto. O hindi nyo na kailangang pakainin pa. So, anong purpose nun? Bakit ididikit pa nga ba yung bahay ni Oliver sa bahay ni Ansing? Kung gagaling rin naman si Oliver in the future. Diba? So, parang wala nang kwenta. Naidikit pa. Mas maganda, kanya-kanya para walang away. O, diba? Hindi yan Yun nga lang yun ang iniisip ko. Yun nga, yung sa inyong magkakapatid kung ano mapagkakasunduan ninyo. Kaya lang ang nangyayari kasi yung desisyon na ni Nanay Ansing, lagi nauuna. Nagugulat ako lagi sa mga sinasabi niya na yun nga, gusto niyang idikit yung bahay doon sa kanya. Bakit kailangan idikit, di ba? Hindi pwede yung Daddy Frankie. Doon sa sarili niyang lote yung pagka magkapatay ng bahay, doon niya sa sarili, hindi yung dinidikit lang yung... Yung dati niyang bahay, yung pinagtulungan niyo sa kanya, titibagin natin lahat yun. Kung yun ang lupa niya, yun ba yung lupa niya? Ay, hindi pa rin dito sa bandarong Daddy Frankie. Bandaro pa? Oo. Hindi doon sa dating tirahan niya. Sa sarili niyang lote. Oo, para kasi alam mo, problema kung ipatayo mo ang bahay niya, halimbawa, ipatayo mo at doon sa hindi niya sariling lote, paano kung nag-asawa na to, inaway, paano na mabubuhat mo yung bahay, di ba? Oo, yun ang problema naman yun. Sa ano kasi, sa mga magkakapatid, hindi po maiwasang mag-away-away. Which is, para sa akin, normal lang yun. Okay? Pero para mas less away, mas maganda kanya-kanya. Gano'n lang naman yun, di ba? Kanya-kanya. Kasi kung nandyan nga sa'yo, ako, parang duda pa rin ako eh. Kaya mo ba tutukan? Kaya mo ba? Mahirap yun. Di ba? Kasi, ang nakikita ng mga supporter po ng Team Daddy Frankie, parang pinagkakapirahan mo si Oliver Ansing. Kasi nagdala ka ng short ba yung dala ni Ansing, tapos 1,000 yung pinabayad mo, gano'n. Tapos sasabihin mo na salamat sa iyo Kuya Oliver dahil sa iyo nagkapera ako. Diba? Nakakabahala yun. Mahirap yun. Kaya doon na siya sa sarili niyang lote. Bakit gusto niya bakit nagmamadali si tapos doon pa, may sarili naman palang lupa ito? Ay, Ayaw ko kasing mangialam ayaw kong prangkahin siya Ay, Dati Frankie, baka gusto niyang pagandahin yung bahay niya. Papalitadaan. Para ididikit niya yung bahay niya, Lucas. Papagandahin yung bahay ni Ansing. Gusto kong papalitadahan. Papalitadaan niya. Yun ang gusto niya siguro, Dati Frankie. Hindi pwede kasi pag bahay ni Kuya Oliver, bahay lang ni Kuya Oliver. Halimbawa, example, gagawa tayo ng bahay ni Kuya Oliver, nakalista lahat niya. Dapat bahay ni Oliver, hindi pwede idikit. Bakit? Dahil in the future,
Lalaki yan eh. Eh magaling na siya, lalaki. Normal lang naman sa lalaki na maghanap ng mga kasama sa buhay. Ang pangit naman na nakadikit. 'Di ba? Halimbawa lang may kinakasama na siya sa buhay. O eh, baka mamaya maingayan ka sa kanila. O. Tapos magkadikit lang kayo, mahirap 'yun. Mas maganda talaga. Mali, palpak talaga si Ansing. Yung mga desisyon, si Ansing, palpak. Kung 500 na hollow block, 500 na hollow block para sa kanya lang. Kung graba, para doon lang sa bahay. Oo, talaga. Hindi po pwedeng madadama yung katabi. Yung talagang maganda dati, Frankie. Hindi yung nakadikit Oo. na bahay naman ni Ansing yung. Ba't niya didikit yung bahay ni Oliver? Oo. Tsaka wala siyang privacy kung nakadikit. Kailangan may privacy talaga siya. Privacy din nila. No, hindi na sa sariling lote na niya. Mm-mm. Para walang aberya. Walang aberya. Sa tingin mo, pag nakadikit, magkaka-aberya. Ay, malaki dati, Frankie. Malaking aberya. Malaking aberya? Pagka nag-away. Oo. O kaya hindi niya, yung mga anak niya, hindi niya gusto, hindi niya maintindihan. Ay, yun, baka yun ang umpisang mag-aaway sila. Oo. Eh, may anak na maliliit. Mm. Mamaya-maya, mag-aaway sila. Wala na yung dikit-dikit na bahay. Last ka dito, sabi niya, hindi. Matapang ba talaga si Nanay Ansing? Matapang ba talaga si Nanay Ansing? Yun ang, ano niya, dahil parang baka ayaw na niya. Kapag ayaw niya. Mahirap naman na magdikit ang bahay nila dati, Frankie. Kaya pala hindi mo dinikit yung bahay mo, kaya pala malayo yung bahay mo sa kanya. Oo, dati, Frankie. Mas maganda yung may malayo. Hindi yung dikit-dikit na bahay. Mag-aaway kayo mamaya. Ganito. Yun yung mag-umpisa na. Tapos, nung nandun ako, sabi mo, nung panahon na nakakulong pa to, inaaway siya lagi, pinapagalitan. Oo, dati, Frankie. Inaaway-away niya. Oo. Kaya Diba? Alam na nga na wala sa katinuan, aaway-awayin mo pa. Ayun, tuluyang naging ganyan si Oliver. Kaya marami din ako nababasang comment na kasalanan daw po ni Ansing. Diba? Oo, tao lang naman tayo, nagkakamali, hindi naman tayo perfect. Pero, nakita mo na eh. Yung sitwasyon ng kapatid mo. Inaaway mo pa. Nagsisi ka ba ng tuluyang naging ganyan yung kapatid mo dahil sa pag-aaway mo sa kanya? Pinagsisihan mo ba yon o hindi? Yun yung tanong. Kasi kung hindi mo pa pinagsisihan yun, mahirap. Mahirap. Parang nasa loob mo pa yun eh. Nakukonsensya ka ba? Kasi kung pinagsisihan mo na yan, humingi ka ng sorry sa kapatid mo, yung totoo hindi yung kaplastikan mawawala yun. Pero kung kaplastikan lang at hindi ka nag-sorry, nandyan pa rin yan. Pangit pa rin eh. Pangit. Kahit ako nga, ini-imagine ko, hindi maganda. dun sa pinagawa yung bahay niya eh. Kaya inaway-away na niya. Kaya inilayo siya. Nalayo na siya. Ayun ang pinaka-reason. Dahil mainit ang dugo ni Nanay Ansing dito, kaya inilayo siya ng nanay niyo. Nilayo niya na. Oh, mainit yung dugo ni Ansing pala kay Oliver. So, confirm po yun so, hindi naman sa pero sana, normal lang yung mag-away. Pero, wag mo namang araw-arawin na kada tingin mo na lang mainit na yung dugo mo sa... Nasiraan na eh. Diba? Dapat doon alagaan mo na, pakainin mo, suportahan mo ng kung ano yung kinakain nyo, yun din papakain nyo sa kanya. Ganun lang yun. Frankie. Dapat kasi, nung time na may problema to, inunawa, hindi yung may sakit na nga, tapos, siyempre hindi niya alam ginagawa niya eh. Awa-awayin niya pala. Oo. Pero ngayon, okay, at least ngayon, okay na. Anong masasabi mo? Nakita mo, naglalakad na siya. So ayun at least ngayon, okay na po si Oliver, no? Pero yung kanyang pag-iisip, hindi pa po 100% talaga na okay yan. Pero yung kanyang physical na katawan, nakakapaglakad na po siya, yung sugat niya wala na. At palakpakan po natin ang Team Daddy Frankie. Oo, sana po itong si Oliver ay tuluyan na pong gumaling. Ayan. So, yun lang naman yung hiling ng mga supporter, ganun. Diba? So, kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Yan, kayo ba'y nabubuisit pa kay Ansing or pinapatawad nyo na si Ansing mga pre? So, ayan, eto na mga pre, no, move na po tayo sa next topic po natin. Oo, dito muna tayo kay Bal Santos Matubang at dito kay Ka-Business. Kasi napag-usapan nila dito si Daddy Frankie. Okay? Na-open yata ni Ka-Business yung si Daddy Frankie. Okay, pero kumbaga, habang piniplay ko to, mga pre, pakinggan nyo ng maayos kasi yung background nila magulo maraming tao eh.
Diba? Para mas maintindihan nyo yung kanilang mga sinasabi. Okay? Lalo na yung mga hindi naka-headset, medyo hindi nyo maintindihan yung sinasabi nila. Kasi may mga tao sa gilid dyan eh. So, ayan. Pakinggan nyo po ito. Si Kuya Bong Madrid. Kilala mo po yun? Daddy Frankie, hindi ko ganun kasulit ko. Isang beses na kami nagkita. Ayan na, sabi niya, si Daddy Frankie, di niya masyadong kilala, isang beses niya palang nakita. Sa tingin ko doon sa sinabi niya, walang masama. Wala pong masama sa sinabi ni, ni ka-business. Ballpoint man, bakit mo kinontent yan? Wala namang masama dyan Wala naman talagang masama dyan. Nag-uusap lang naman yung dalawa. Pero, eto ngayon. Isang beses mo palang mamit si Daddy Frankie, pinakitaan mo na agad ng kabastusan. Kabastusan? Ano yung kabastusan? Yung nag-video-video ka, sinita ka na ng kapatid ni Daddy Frankie, hindi ka pa nakinig. Inulit mo pa. Nandun naka-video eh. Tapos, inunahan mo pang mag-upload si Daddy Frankie. Hindi lang yun. Meron pa. There's more. Ano yun, Ballpoint Man? Yung sinita siya ng kapatid ni Daddy Frankie. Kasi Boss JB. Ano nangyari? Sinali nila sa vlog nila. Anong purpose nun? Anong purpose? Para ba ipahiya ang Team Daddy Frankie? Para sabihin ganyan pala ugali ng mga yan. Diba? Para ba ipahiya? Ganun ba yun? Sinita ka na okay na, i-cut mo na sana yun eh. Inunahan mo na nga, nilagay mo pa dun yung pamamahiya. Triple. Hindi naman ako galit sa pagkatao nitong si ka-business or Bal Santos Matubang, pero galit ako sa ginagawa nilang kapalpakan. Diba? Kasi para sa akin, pambabastos po yun. Ay, si Bal, wala naman ako nakitang, hindi ko pa kasi napanood to eh. Hindi ko pa napanood ng buo to. Dito lang sa nito, sa parte na to. Hindi ko lang alam kung anong sinabi ni Bal dito, pero tuloy natin mga pre. Isang beses pa lang kami nagkita ni Daddy Frankie. Ayan isang beses pa lang kayo nagkita ni Daddy Frankie. Ngayon, ka-business, tatanungin kita. Di ka ba nagtaka? Ganito kasi yan eh. Sinita ka doon sa area na yon. Sinita ka ng Team Daddy Frankie. Ni Boss JB, sinita ka. Tapos, in-upload mo pa rin yung video na kung saan nandun yung paninita nila. Niya. Ng kapatid ni Daddy Frankie. In-upload mo pa rin. Kung kahit saan tinabing banda, ang intention mo doon ay mamahiya. Oo. Diba? Dapat kinat mo na yun kung may respeto ka sa Team Daddy Frankie, kay Daddy Frankie. Dapat kinat mo na yun. Pero bakit hindi mo kinat? Hinayaan mo lang din. Inunahan mo pang mag-upload. Tapos naka-video ang Team Daddy Frankie abang nag-uusap kayo no, kinamayan ka pa nga ni Daddy Frankie. Ang Team Daddy Frankie, naka-video pa kayong dalawa. Di ka ba nagtaka bakit wala ka sa vlog ni Daddy Frankie? Di ka ba nagtaka? Kasi ako, inanalyze ko po ito eh. Inanalyze ko, pinanood ko. Ang camera ni Daddy Frankie nakatutok sa kanilang dalawa, kay ka-business at kay Daddy Frankie. Ang camera ni ka-business nakatutok din kay Daddy Frankie at kay ka-business. So, dalawang camera nakatutok sa dalawang tao. So, kita yung dalawang tao doon. Nagulat ako, kay ka-business, nandun si Daddy Frankie. Atat na inunahan nga mag-upload eh. Si Daddy Frankie, wala doon sa si ka-business. Sa video. Di ka ba nagtaka? Di ka ba nagtaka? Ako, ina-analyze ko lang po yung sitwasyon. Dito meron si Daddy Frankie kay ka-business. Dito wala. Alam mo na yun.
baka nagtampo si Daddy Frankie sa'yo. Dahil, unang-una, okay na yung unahan mo na mag-upload eh. Wala na sanang problema yun. Pero yung sinita ka, pati yung pagsita, in-upload mo pa. Grabe ka naman. Hindi naman sa sinita ka na binabastos ka. Diba? Kasi kahit kayo, mga vlogger kayo, alam nyo yan. Pag may nagbablog, bawal talaga mag-video. Diba? Kahit sa GC kaso, kahit nga sa mga pelikula eh. O, andito ngayon, si Coco Martin tatakbo, nakikipagsuntukan. May nag-video na fans doon. Bawal yun. Kasi baka mamaya i-upload nila sa Facebook, ilalabas pa lang to eh. Bawal yun. At kailangan nyo respetuhin nyo. Kung may respeto kayo. Diba? Ang tanong, may respeto ba to? Itong si ka-business? Wala. Sa tingin ko, wala. Diba? Tatanungin kita ngayon ka-business, di ka ba nagtaka kung bakit wala ka dun sa vlog ni Daddy Frankie? Kinumpara ko eh. Sabi ko, oo nga no. Sinik ko dito kay Daddy Frankie, wala. Tapos doon nandun, atat na atat si ka-business. Baka nagtampo yung tao dahil sa ginawa mo. Oh. Diba? Okay naman yun. Oo naman. Bait. Pero sabi mo, basketball ba kayo? Pero invite natin, syempre. I-invite nyo si Daddy Frankie? May hirap. Mahirap i-invite nyo si Daddy Frankie. Oo, umuo naman si Bal Santos Matubang. Okay naman daw sa kanya. Pero mahirap. Alam mo naman si Bal Santos Matubang, hindi mapakali. Lakad ng lakad. Nandyan na yung tao, lalakad dito, lalakad doon, lalakad dito. Sus Mariusep. Pero ka-business, sa tingin mo, pag in-invite mo si Daddy Frankie, pupunta kaya? Hindi mo ba naisip yung ginawa mo? Isip mo na ba? Analyze mo muna. Ha? Analyze mo muna kung papatok ba yung nasa isip mo, yung invite mo na yan. Tuloy natin. Pero po kung biyayero, invite natin ako iba. Lahat ng charity vloggers, invite nila. Sige, tuloy. Wala namang masama dyan eh. Sa invite na yan. Walang problema dyan. Oo, hindi ibig ko sabihin na invite lang natin. Imbitahan natin. Kasi sa bagay kasi di ba meron tayong usapan. Invite mo na lahat. Oo, invite mo na lahat. Pati yung presidente ng Pilipinas, invite mo na. Pati yung vice president, invite mo na. Ha? Para dumikit ka sa kanila ba? Ganun lang. Ako po! Sauce Mariusep. Oh. Diba? Invite nyo na lahat. Ikaw lang naman nagpupush niyan eh. Yung nagpupush niyan, si ka-business. Invite nyo na lahat sa... Grabe yan. O, hindi ko alam ano yung event. O, sang event sila. Or anong event, no? Kung bakit, hindi ko alam kung bakit sila mang-i-invite. O, pero hindi naman yun yung... Wala na akong para alamin pa yon. No, focus tayo sa pinaka-topic natin. Itong 2026 Mayo po yata yan. Magkakaroon ng barangay together na Ituloy natin. Tuloy natin. Meron na ako na Sana mag-coordinate na sa Manila ka. hindi man ako kilala ng mga So, pasensya na po kaya po sila medyo maingay yung audio. Kasi sama-sama po sila dyan eh. Nandiyan po sila Kalinga Prab, yung kanya misis, tapos si Bal Santos Matubang, at eto nga si ka-business, no? Pero yung usapin natin dito, about lang dito kay ka-business. Yun lang talaga yung purpose natin dito sa video ito. No, hindi naman kasali dito sila Kalinga Prab. Pero ang pupukusan natin, etong mga sinasabi ni ka-business dito. Tingnan natin kung ano pa yung kasunod na ano niya dito, banat, or sasabihin.
Sige. Ano, magpapakilala po ako. Kasi mo na binigyan mo ako ng mahintulot na basta yung magiging ano ko po ron, magiging approach ko po ng verbal, binigyan po ko ng pahintulot verbal na sabi na mag-contact kayo. No? Masaya yun. Papayag yun. Pwede naman kasi yan. Ito na kuya Bal yung kanin, oh. O sige, magdasal ka na. Ha? I think yun lang yung kanilang ano dyan, ano. At tapos kumakain na sila. Nagsama-sama sila dyan. Maganda, nagsama-sama kayo dyan. Pero kasi, ang topic natin dito is about doon sa, para sa akin, sa ginawang kabastusan ni ka-business. Tapos nagawa pa niyang mangi-invite ka pa. Diba? Para saan? For friends ba? Yung gagawin nyo dyan? Para ba sa pakikipagkaibigan? Or para lang gamitin mo yung mga gusto mong i-invite? Ano ba? Ay, nagtatanong lang naman. Nagtatanong lang naman po si Ballpoint Man. Okay, para saan ba? Yun yung tanong ko. Okay? Pero sa pagsasama-sama nyo, kung sino mang invite nyo, walang problema dyan. Mas maganda nga, nagkaisa kayo dyan. Pero yung tanong ko dito, eto, magtatanong ako ha. May lakas ka pa kaya ng loob na invite si Daddy Frankie? Sa kabila ng nagawa mo sa kanya. Alam mo yun. Hindi mo pwedeng sabihin, ay nakalimutan ko, nagawa ko pala yun. Hindi pwede. Alam mo yun. Video mo yan eh. Bago mo i-upload yung video, i-review mo yan muna. Dapat binura mo na yun eh. Diba? Tsaka pinagsabihan ka na, wag mo nang mag-video. Tumigil ka naman. Inulit mo na naman. Di ka nakinig. Matigas yung ulo mo. Ayun. Kaya mga pre, anong reaction nyo dito? Kapag ito kaya, in-invite nila si Daddy Frankie, in-invite ni... Siguro, pag iba yung nag-invite, baka maaari, mapapayag nyo si Daddy Frankie. Pero kung si ka-business mag-invite, iwan ko lang. Hindi rin ako sure kung pupunta o hindi. Pero kasi, may kapal pa kang ginawa si ka-business eh. Diba? So kayo, anong reaction nyo dito? Ayan, pakicomment nyo naman para mabasa po natin. Ito na, magbutuhan na lang tayo. Press 1 kung invite si Daddy Frankie ni ka-business. Press 1 kung hindi pupunta. Press 1 kung hindi pupunta si Daddy Frankie. Sa tingin nyo lang, press 2 kung pupunta. O, sige nga. Sige nga, tingnan natin. Press 1 kung hindi pupunta. Press 2 kung pupunta si Daddy Frankie. Sige, tingnan natin. Magbabasa ako sa comments nyo, ha? Tingnan ko kung ano yung pinakamarami. Ayan. So, ngayon mga pre, eto na. Bigyan na po natin ng reaksyon itong pinakamabahong tao na to. Na NPA na po. No permanent address. Walang iba po, hindi itong putok sa buho na tarantadong walang kwentang tao na si Norman Gusgusin. Mabahong tao po yung ating pag-uusapan ngayon. Isang tao na walang kwenta, no, na budol, na bakla, na tapang-tapangan lang sa kanyang live pero bakla naman talaga. Ha? Isang tao na hindi naliligo ng walang ligo-ligo to kaya yung mga nakatakip eh. Yung mga kausap niya nakatakip sa ilong. Mabaho daw po yung bunganga nito. Andaan po natin, itong taong ito, fake charity vlogger po ito. Ha? Kunyari, matulungin, pero fake po yung kanyang pagtulong. Hindi po yan totoo. Diba? Ito yung pinaka-fake talaga, sa totoo lang. At ang target nito, mga OFW. Diba? Mga OFW. Kaya ingat-ingat po sa mga OFW. Papakitaan, kunyari kayo na tumutulong to, pero hindi po. Kasinungalingan po yan. Meron siyang 2 babae na fully paid na daw yung scholarship. Diba? Sinabi niya yun. Pero hindi pa pala. Diba? Kaya yung 2 tao na yun, nagsumbong po kay Makagago.
Dalawang babae na minanyak pa nitong puki ng inang gusgusi na to. Kinalabit po yung babae dito sa may bandang suso sa gilid. Manyakis kung anak ko yun. Tangina. Papasabugin ko yung sasakyan mo, gusgusin. Kaya yung tatay po na pulis nung babae na yung galit na galit dito sa basurang pangit na to. Diba? Galit na galit. Putang ina mo ka, mangusing ka ha. Oh, kung anak ko talaga yun, hahantingin kita talaga eh. Diba? Hantingin talaga kita. Putang ina mo. Ito pa, bago natin i-play ang video na to. Alam nyo ba na hinamon nito si Manny Pacquiao, suntukan daw? Walang gloves. Kasi nanggigil po siya dahil sinampahan po siya ng kaso ni Manny Pacquiao. Alam mo, maawa ka sa katawan mo, gusgusin. Mukha ka lang ang pato pag maglakad. Maghahamon ka pa ng suntukan na walang gloves. Alam mo, pagpapalagan ka ni Manny Pacquiao, baka wala pang 1 minuto, patay ka na. O kawawa naman si Manny Pacquiao, pag namatay ka, makukulong yung tao. 'Di ba? Oo, kahit nga may gloves, iwan ko lang kung umabot ka ng 1 minuto, yung katawan mo na yan. Mukhang katawan ng pato ang puta pag naglalakad hindi lang pato, para ding penguin. Ang inang yan. Mukha ka lang ang penguin eh. Oh. Lahat po ng kasinungalingan itong hinayupak na Norman Gusgusin na to, nasa kanya na po lahat. Marami daw siyang bodyguards, marami daw siyang lawyer. Putang ina, nagpaw lang pala. Di ko naman siya minamaliit yung paw. Walang problema pong magpaw. Pero kasi, ang sabi niya, maraming lawyer. Yan naman pala, wala. Diba? Wala po pala. Oo. At eto na, no? Itong isang video. Dito po tayo. Nakita niyo yan? Nakita niyo dito? May papasok dyan. Gulat na gulat po si Norman Gusgusin dito sa video na to. Kasi akala niya, katapusan niya na. Akala niya, mamamatay na siya. Kasi may biglang pumasok na lalaki dyan na nakaitim. Okay? Kaya natakot po si Norman Gusgusin, baka bumunot ng baril at pagbabarilin siya. Kaya nagulat kayo sa title ko, Norman Gusgusin, pinagbabaril, patay na. Diba? Kasi dito, kala ko rin gunman, akala ko babanata na siya eh. Panoorin natin to, mga pre. Pati, yung laptop niya nagulat. Nanginig din yung laptop ni Norman Gusgusin na mabaho. Panoorin po natin to. At di sila makakuha ng abogado na Ayan, papasok na yung tao dyan, no? Sabi niya, hindi sila makakuha ng abogado na. Putang ina, hindi ka na makakuha eh. Hindi ka na makakuha. Nagpaw ka nga lang, bubo ka. Dapat ang mga trilyonaryo, sandamakmak yung abogado niyan. Bakit ikaw wala ka nun? Tarantado. Tingnan, panoorin niyo po ito, gulat na gulat. At di sila makakuha ng abogado na katulad ng mga abogado ko. Ay, nako. Bang, bang, bang. Gulat na gulat ang pangit, putang ina. Anyway, pakinggan muna natin tong sayawin muna natin tong kanta ni Makagago kay Norman Gusgusin. Sayawin muna natin to. Gusto kong sayawin to eh. Gusto kong sayawin to, mga pre. Sayaw tayo ha. Sayaw tayo, mga pre. Norman, patay gutom! Patay gutom talaga si Norman eh. Handa na ba kayo? Ha? Handa na ba kayong sumayaw? Dahil itong taong ito, patay gutom naman talaga. Sayawin natin to ha.
Ang baho ng bunganga nitong hayop na to. Ha? Mukhang kuto, putang inang mukha yan. Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit dun lang sa game, pumunta ka, talaga matapaka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas lupa. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Hampas lupa si Norman. Hindi lang po ito hampas lupa, patay gutom din itong hinayupak ng basurang ito. Diba? Patay gutom din po ito. Oh, akala mo nakikilibre na lang sa mga nakikilibre na lang ng kain tong hinayupak na to sa mga kasino last year. Oh? Diba? Patay gutom itong taong ito. Totoo naman eh. Sabi niya, trilyonaryo siya. Putang ina. Diba? Nanlilimos ka na nga lang sa mga OFW tapos sasabihin mo, trilyonaryo ka. Ang trilyonaryo, makikinis yung yung muka. Hindi katulad sa'yo, ha? Na hindi mo mapaayos yung mukha mo. Kung ako lang trilyonaryo, putang ina, patangusin ko yung ko eh. Yung baba ko eh, para ito yung panaksa ko sa'yo. Hindi naman ako sana nalalait. Pero parang ganun na nga. Diba? Kung magyabang kang trilyonaryo ka, siguraduhin mong meron ka nun. Eh kung wala ka, putang ina mo. Oh, ito. Babarilin po siya dito. Babarilin po si Norman Gusgusin dito. Oh. Oh, ito. Oh. At di sila makakuha ng abogado na katulad ng mga abogado ko. Gulat na gulat ang pangit. Oh. Binarel ba? Binarel? Ay, nagulat na gulat. Eh, pati camera niya nagulat. Ulit. At di sila makakuha ng abogado na katulad ng mga abogado ko. Oh, napatingin, no? Oh, kala niya gunman, no? Oh, pero hindi po yun gunman, ha? Hindi po gunman yun. Joke lang yun. Oh, pero siya, advance mag-isip, eh. Oh, play natin ang buo. At di sila makakuha ng abogado na katulad ng mga abogado ko. Ay, wait. Kunyari, wait. Wala na, napahiya ka na. Gulat na gulat ka. Kala ko ba matapang ka? Okay sa akin. Dali. Up. Ayan, umalis ang pangit. Gulat na gulat eh, no? Kala niya, babarilin na siya dyan. Habang naka-live. Ito na, dito na po tayo. Ito po yung continuation ng ating video. Panoorin natin to. Kung hindi natuloy yung suntukan ni Baste at saka ni Torre, ni General Torre, tayong dalawa. Hindi tayo nagkakahuli ng edad. Yan ha. Hinamon si Manny Pacquiao, suntukan. Ngayon po, sila Kanilaw naman po yung hinamon. Diba? Sila Kanilaw. Hindi ka nga makapalag sa mga naghahamon sa'yo na suntukan. Tapos yung mga malalaking tao pa ngayon yung hahamunin mo. Yeah? Tang ina nito. Ako nga lang yung pipitik sa mukha mo eh. Ako lang pipitik sa mukha mo. Pangit na yan. Mas papangit pa yan. Walang hiya ka. Bobo ka talaga. Tuloy. Parehas tayo matanda na. Tayong dalawa, magsuntok na. Nung parehas tayo matanda na. Oo. May edad na yung tao. Pero ikaw, may edad ka na rin. Bukod sa may edad ka pa, pangit ka pa. Tingnan mo yung kabayo. First time mag-live. Nung natutong mag-live, ginamit sa kademonyuhan yung YouTube. Walang LTO delivery sa sakyan ko, Kanilaw. Sino ka? Kasi sabi nila Kanilaw, dalhin niya yung sasakyan niya kasi nag-violate po ito eh. Diba? Nagda-drive po siya, hindi naka-seatbelt.
Oh. Parehas tayo matanda na. Tayong dalawa magsuntok. Tapos sabihin mo, pumunta ako ng LTO, dalagay sa sakyan ko, Lakanilaw. Sino ka? Para sundin ko. Diyos ka ba? Korte ka ba? Oh. Unggoy appointed ASEC ka lang. Oh, yan ha. Appointed ASIC lang daw po si Lakanilaw. Pero kasi, nag-violate ka, Norman Gusgusin. Hindi ka pwede magtapang-tapangan. Pag pinatawag ka, dapat sumunod ka. Ayan, tuloy yung lisensya mo na revoke. Oh. Sa mga nagsasabing maganda, kasi ang lisensya daw ngayon, 10 years, di ba? Sa mga nagsasabing maganda, yung 10 years ngayon, para sa akin, hindi po. Ha? Katulad ni Norman Gusgusin, na-revoke yung lisensya niya. So mag-aantay pa po siya ng 10 years bago ito ma-renew. 10 years! Tangina, buhay ka pa kaya nun, Mangusin? Diba? So, minura-mura po sila Kanilaw dito. Lumiliit na yung mundo nito mga pre kasi sinampahan po ito ng kaso ni Makagago, ng pamilya ni Makagago, ng tatay ni Makagago, ng asawa ni Makagago. Tagtad na po ito ng kaso. Ha? Kaya po ito ngayon parang Philippine Looper na to, kung saan nag-iikot. Ha? Nagtatago po ang pangit na to, wag ka lang mapadpad dito sa lugar namin. Yung sasakyan mo talaga, papasukin ko yan, doon kita upakan. Tarantado, bobo ka. Na nagpipretend na Diyos ng LTO. Oh, sino ba yung nagsabing Diyos ng LTO? Diba? Trabaho lang nila Kanilaw, naputulan ka ng sungay kasi sobra mo ng garapal pag nasa daan ka. Diba? Bawal po yun yung nagdadrive ka habang naka-live ka. Nadidistrakan yan eh. Diba? Naka-live ka, nagdadrive ka. Pag makita ka ng LTO niyan, yari ka. Papatawag ka. O baka posible pang ma-revoke yung license mo. Oh. Diba? Uutusan mo pa ako, dalhin ko yung sasakyan. Bakit dadalhin? Dahil duwag ka. Di mo dadalhin dahil duwag ka, bakla ka. Diba? Bakla ka, tsumutsupa ka, kabayo ka kasi. Oh. Tingnan mo yung mukha mo. Haba-haba ng mukha mo. Diba? Patusok pa. Putangin ang mukha ito, walang hiya. Sino ka? Sino ka para mag-utos sa akin? Ako nagpapasweldo sa'yo, kinang ina mo. Siya daw nagpapasweldo. Pero porket ba ikaw may ambag ka? Sa pagpapasweldo sa mga government officials? Diyos ka na ba para kumbaga hindi sumunod sa batas? Ha? Huwag ka lang papakita sa akin, Mangusin. Uupakan agad kita. Tarantado ka ha? Bastos ka ha? Lahat ng kademonyohan dito, ginawa mo na. May oras ka rin, Mangusin ha? Maraming galit sa'yo. Huwag mong antayin na mabugbog ka pa. Di ba? Ako nagpapasweldo sa'yo eh. Sino ka para utusan mo ko? Diyos ka ba? Korte ka ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi natatakot. Pinatawag ka, hindi ka pumunta. Tapos ano eh? Putangin ang dahilan yan. Pinatawag ka. Sabi sa'yo, dalhin mo yung sasakyan mo, hindi ka pumunta, hindi mo dinala. Ididuwag ka. Diba? Supot ka. Pangit ka na nga, duwag ka pa. Oh. Diba? Yari ka dun. Pangit ka na nga, duwag ka pa. Anong tao na to? Hindi daw takot. Pero hindi pumunta. Duwag. Hindi ako natatakot sa'yo. Kung hindi natuloy yung suntukan ni Baste at saka ni Torre, ni General Torre, tayong dalawa. Hindi tayo nagkakahuli ng edad. Parehas tayo matanda na. Tayong dalawa magsuntukan. Huwag ka na pumulag, Mangusin, kasi yung ipin mo, PK na nga yan eh. Fake. PK na nga yung ipin mo, papalag ka pa. Sa akin na nga lang, isang tama ako nito sa'yo. Kita mo itong mga bukol dito sa kamao ko. Ito, pag tumama ito sa mukha mo, pangit ka na, mas papangit ka pa. Ha? Tarantado ka. Bubong ito, nag-comment ako dun sa live niya, 2 account ko na may 100,000 plus subs.
No, yung isa 200,000. Binlock niya. Natakot. Diba? Huwag kang luwag, i-unblock mo. Pukin ang ina mo ka, tarantado ka. Ano? Hinahanap kita. Daig mo pa Diyos. Sino ka ba? Korte ka ba? Diyos ka ba para sundin ko? Eh, kalbo ka lang eh. Asi Ay, shoutout po sa mga kalbo dyan, ha. Minamaliit po ni Norman Gusgusin yung mga kalbo. Grabe, no? Isang kabayo nang maliit sa mga kalbo. assistant secretary ka lang na kalbo. Hindi ka nga qualified sa position mo eh. Ano ko? Putok sa buho? Putok ka talaga sa buho. Tapos pinutok ka pa sa kanal. Ha? Yung nanay mo, pinutok ka sa kanal. Oh. Diba? Kaya ganyan yung ugali mo, ganyan yung kapangit yung mukha mo. Ha? Kasi nung pinutok ka sa kanal, saktong may hito doon, tumama ka sa hito, kaya nagkamukha na kayo ng hito. Oh. Tangina. Di mo nakita yung mukha mo? Nananalamin ka pa ba? Takot sa'yo? Pinangalandakan mo. Peke ang plaka ko. Pumunta ka rito. Tangina, kaya nga pinapatawag ka dun eh. Pinapadala yung sasakyan sa'yo. Bakit sila kanila yung papupuntahin mo dyan? Bubo. At sana po, no, makarating din ito kay Lacanilaw kasi yung babaeng kinuha niya nitong pangit na to, na mukhang puwet yung muka, ha? Oh, nagsumbong doon kay Makagago. Ang sabi doon, kapag napapagod daw po yung driver nito mag-drive, siya daw po yung pumapalit. Di ba bawal na to mag-drive kasi na-revoke na nga yung lisensya nito? Oh. Pero nagda-drive pa rin daw po. I-check mo, magdala ka ng investigador. Pagka totoong peke ang plaka ko, magpapakulong na ako. Papasok na ako sa kulungan. Grabe yung yabang, oh. Hanggang salita lang naman, hindi kayang gawin. Diba? Hindi kayang gawin yan. Ang hamon nga sa'yo, dalhin mo yung sasakyan mo para doon yan i-verify kung ano, peke nga ba yung plaka mo o hindi. Pakikita yan doon eh. Oh. Pero duwag ka kasi. Tangina. Ako na mag-isa, bubuksan ko yung shelter, padlock nyo na, hindi na ako lalabas. Habang buhay. Eh paano pagka hindi peke yung plaka ko? Bobo eh, no? Bobo? Bakit ganun ba yung proseso ng gobyerno, ng batas? Ha? Na agad-agad, kulong agad? Tanga talaga. Di nag-iisip. Isip batang putik. Ano gagawin mo siya? O eh, pumalag ka. Sumuntok ka kung kaya mo pa. Sumuntok ka. Tarantado ka pala eh. Papa mo yung plaka ko? Grabe, ipapalo daw ni Mangusin yung plaka niya sa mukha ni ano, Lacanilaw. Tibay mo, boy. Hanggang salita lang naman. Oh. Gusto ba? Tatanong ka pa. Hindi ka makasagot. Hindi makasagot. Eh, paano sasagot? I-live mo yan. Ay, nako. Tarantado ka talaga. Oh, ganyan po si yung iniidolo nila na si Norman Gusgusin. Ganyan mag-isip. Nakikipag-away sa live. Wala naman dyan sila kanila. So, ano, peke yung plaka ko eh. Nalilisik na mata niyan. Oh, bakit kaya nalilisik mata nito? Baka tinutusok ni Casper yung puwet nito habang naka-live. Kaya nalilisik yung mga mata. Di ba? Online huli? Ang ginawa mo sa akin? Pwede ngang i-edit yun eh. Tama! Pwede naman talaga. Pero malalaman pa rin kung edited o hindi. Pero yung kasi sa'yo, sa live mo mismo yun. Nakita! Ikaw hindi ka naka-seatbelt, tapos nagla-live ka pa habang nagda-drive. Oh.
Legit na video yun. Batukan kita. Itong si Norman Gusgusin, binabatuk-batukan lang to sa kulungan eh. Oh. Binabatuk-batukan lang po ito sa kulungan, itong pukin ng inang to. Wala naman daw po itong bilang. Utusan nga lang daw ito eh. Taga-masahe nga lang daw sa mga kasamahan niyang nakakulong dun eh. Hindi mo ako nakakot in the act na walang seatbelt. Niribok ko yung lisensya ko. Bakit? Yung feeling malakas, na-revoke yung lisensya. Sino yung pinagtatanggol mo? Yung kalabang ko na kamag-anak mo? O Paano pinagtatanggol si Makagago? Eh si Makagago lang naman yung nagsumbong sa'yo na eto yung video. Hindi ka naka-seatbelt tapos naka-live ka habang nagda-drive. May mali ba doon? Tama. Hindi pagtatanggol yun. Kinokorek ka lang kasi palpa ka. Yung mahaba talaga yung haba ng mukha mo. Sa sobrang haba ng mukha mo, wala na eh. Hindi na gumagana yung utak eh. pag-anak ng pamilya mo, yung isa sa mga kaaway ko. At ginamit mo yung kapangyarihan ng LTO para durugin ako. Pues, hindi ako natatakot sa... Hindi na po na siya natatakot, pero duwag po siya. Okay? Yan po yung klaro. So, abangan nyo po yan mga pre, no? Marami pa tayong episodes na itatalakayin itong pangit na to. Na si Francis Leo Mangusin. Kasi itong taong ito, mga pre, itong pangit na to, hindi naman po talaga ito Marcos. Diba? Wala pong Marcos na pangit. Ha? Ay baka. Baka imahinasyon niya lang yun. Tanda po natin, walang Marcos na pangit. Pero pagdating dito, check niyo po yung muka. Check niyo po yung muka. Kabayo po ito. Diba? Mukha pang, taga-African puta. Tapos yung damit niya mga pre, paulit-ulit. Yung sinuot niya ngayon, bukas, sa susunod na araw, hanggang sa susunod na buwan, iisa lang. Tama naman, di ba? Paulit-ulit yung sinusuot niyang damit. Kaya nga po, pansin nyo, pag may magpapapicture sa kanya nakaganyan kasi mabaho siya, di naliligo, at paulit-ulit yung damit. Ang ginagawa lang nito, nagkukulon-kulon lang. Ayun tuloy, yung kulon, at yung ang hit niya, baho ng katawan niya, nag-isa na. Tumapang lalo. Kaya yung babaeng na-recruit niya, dalawang babae, na minanyak niya, nasuka po sila habang nasa loob ng sasakyan. Amoy kilikili. Amoy kilikili yung sasakyan. Ha? So kayo mga pre, anong reaction niyo dito sa pangit na to? Ayan, comment down below para naman po ay mabasa natin yung inyong mga komento, inyong mga reaksyon. Ayan at syempre no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. So yun mga pre, hanggang dito lang muna yung ating video. Abangan nyo po yung susunod nating video mga pre. Tuloy-tuloy na po ito. Ayan, maraming salamat at yun na nga, hanggang dito lang. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalimbangin nyo na po yung bell button, like, share, subscribe na po. Siyempre, may TikTok po tayo dyan. Meron po tayong Facebook page at yun po, magkita-kita po tayo dyan. Ayan. So, maraming salamat po mga pre. Paalam po muna pansamantala.